Nagtalumpati si Vice President Sara Duterte bilang keynote speaker sa isinagawang Global Education Innovation Summit sa South Korea. Sa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Isa si Vice President Sara Duterte sa mga naging keynote speaker sa 2023 Global Education Innovation Summit sa Seoul, South Korea. Sa kanyang talumpati, iginiit ni VP Sara na malaki na ang pinagbago ng mukha ng edukasyon makalipas ng 2 dekada. Batid niyang malaki rin ang naging epekto ng pandemya sa pag-aaral ng mga bata. Pero nariyan ang mga makabagong teknolohiya na pwedeng gamitin ng mga estudyante. Kabilang na dyan ang artificial intelligence na bukod sa mga estudyante ay pwede ring mapakinabangan ng mga guro. Education today must now exist side by side with technology, which continues to grow at an astoundingly rapid pace. The ultimate result of all our efforts should be the molding of productive and peaceful global citizens equipped with 21st century skills, but with a heart for nation building. Pero babala ni VP Sara, hindi lahat ay dapat iasa ng mga estudyante sa teknolohiya. Mahalaga raw na magbasa at mag-aral at higit sa lahat ay maging mapanuri sa mga nababasa at nakikitang impormasyon. It is equally important to teach how to differentiate truthful information from the untrue, to know what contributes to a learner's development and what does not, and what will instill in them the correct values that will turn them into productive citizens of our respective countries. Binisita rin ni Vice President Duterte ang Filipino community sa Seoul. Sa isang panayam, sinabi ni VP na bukas ang DepEd na ituro ang mga aniyay naging economic benefits ng martial law, alinsunod sa mungkahi ng Armed Forces of the Philippines. Pwede nating i-refer sa ating curriculum and teaching strand sa Department of Education kasi ito yung strand kung nasaan yung ating mga scholars and academic experts at sila yung gumagawa ng curriculum guides. Pwedeng pag-usapan ng Department of Education at Department of National Defense. Hindi naman niya nasagot ng maayos ang mga tanong tungkol sa plano ng DepEd na alisin ang pangalang Marcos sa pagtalakay sa paksa ng diktatura. Meron din silang explanation para dito. Sabi ko nga, ito yung strand ng Department of Education na nandun yung mga academics at sila yung gumagawa ng curriculum natin. Ito din yung strand ng DepEd na gumawa din ng matatag curriculum. So, hindi lang sila yon na nasa loob ng curriculum and teaching strand. At meron din silang mga consultants sa labas ng Department of Education. Muli rin niyang ipinagtanggol ang paghingi ng DepEd ng confidential funds. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po, huwag maging huli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong issue ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.